Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong gabing ito ay tungkol po sa scam na CCO Media. Dahil yan po ay tumaob na po kagabi. Tumaob na po yung scam na CCO Media. Matagal na po tayo nga nagbibigay ng warning na scam po yan at tataob po yan. Diba nakailang content na nga tayo tungkol dyan. Diba binuking nga natin na peke yung pinapakita nilang BSP registration. At hindi rin totoo na insured ang kanilang mga ino-offer na investments at na-raid na nga rin ng NBI yung kanilang opisina. Kasi nga, yung legit na Clear Channel Outdoor na nasa Amerika ay nagsampa ng kaso laban dyan sa scam na CCO Media. At nabuking din natin na hindi connected yung scam na CCO Media doon sa legit na Clear Channel Outdoor na nasa Amerika. Kaya nga booking natin na scam talaga yang CCO Media. Pero ayaw maniwala ng mga investors ng CCO Media at dinipensahan pa nila yung CCO Media at binanatan tayo kahit na marami na tayong pinakitang ebidensya na talaga scam yan at na-issuehan na rin ng SEC advisory. Pero ayaw pa rin nilang maniwala at sinasabi nga nila ay inggit lang daw tayo. Pero ngayon po talagang napatunayan scam na scam yung CCO Media at marami ng mga red flags. Pero ayaw lang nilang tanggapin ang katotohanan na talagang scam yung CCO Media. At ngayon nga ay tinakbuhan na sila. Ang isa sa mga red flag dyan nga sa CCO Media ay nung magpalit sila ng rules at kailangan mo na raw mag-invite. At kapag wala ka na raw na-invite, ay tatanggalin ka sa CCO Media. So doon pa lang po makikita nyo, Ponzi scheme talaga yung CCO Media. Kasi nga kailangan nila na makapag-recruit at makakuha ng panibagong mga investors para nga mabayaran yung mga dating mga investors. So mga kababayan, red flag po yun. At meron din silang mga members na tinanggal dahil daw sa slander. Pero hindi naman totoo yun. Ginagawa lang nila yun para nga hindi sila magbigay ng payout. At ngayon nga ay tuluyan na ngang tumakbo yung scam na CCO Media. Binanatan tayo ng mga defenders niyang CCO Media at sinasabi nga na wala daw tayong credibility kasi hindi daw natin pinapakita yung mukha natin at hindi daw natin sinasabi yung pangalan natin. Pero yung mga tutors nila doon sa CCO Media, hindi naman nila kilala. Hindi naman nila alam kung ano yung totoong mukha, hindi rin nila alam yung totoong pangalan kasi nga puro picture lang, nag-grab pic lang naman. At yung mga pangalan ay peke at hindi rin naman nakikipag-video call. So doon pa lang po mga kababayan, red flag na. At ngayon nga, ay hindi na nga nila mahanap yung mga tutor, yung mga admin doon sa kanilang mga Telegram groups kasi nga wala na, nagatanggal na ng kanilang account. So ayan po mga kababayan, kaya nga umiwas na kayo dyan sa mga too good to be true na mga investment schemes na yan. Dahil sa umpisa maring padamahin kayo, bigyan kayo ng payout pero sigurado po sa uli, tatakbuhan kayo niyan. At dapat kilalanin yung maigi yung mga nag-i-invite o yung mga tutor dahil marami na pong mga ganyan modus. Yung Mocha Farm meron ding mga ganyan tutor, di ba, yung mga BF Football, LMB Football at kung ano nung mga app scams, di ba, kahit yung A-Power ay tumakbo din noon. Kaya nga mga kababayan, dapat maging maingat, huwag kayo magpapaniwala sa mga ganyang mga Ponzi scams. Marami pa nga ang nagdududa na talaga bang na-raid ng NBI o opisina ng CCO Media sa BGC. Humingi pa nga sila na ebidensya, di ba? Pero ayaw naman nila maniwala kahit magpakita tayo na ebidensya dahil marami naman tayong pinakita ebidensya lalo na yung mga article na talagang na-raid nga yung opisina ng CCO Media sa BGC. At ayaw din nilang puntahan yung opisina nila doon sa BGC kasi nga sarado na. Ayaw nilang maniwala na na-raid nga at sarado na yung opisina ng CCO Media sa BGC. Lagi nila sinasabi bakit daw gumagana pa rin yung app. Kasi nga yung app ay hindi naman nakadepende yan doon sa opisina dahil marami naman mga companies na may app, may website pero walang opisina pero nag-ooperate pa rin. Kaya nga mga kababayan, kailangan mag-research kayo. Huwag kayo basta-basta sasali, huwag kayo magpapasilaw doon sa mga malalaking pangakong kitaan. Malaki yung naging pangakong kitaan nila dyan sa CCO Media at puro mga pa-promo na, di ba? Yun daw 10,000 mo magiging 1,000,000 o 3,000 na nga lang. Kasi nga nagbigay pa sila ng discount at may mga buy one take one din sila mga ino-offer.
Meron mga 50% per day na pangakong kitaan. At itong ang huli ay meron na rin silang parapol para nga bulahin yung mga investors na magdagdag ng investments. At syempre yung iba, nahahype sa mga ganyan pa promo kaya sumasali. Pero hindi nila alam na red flag yan, na yan ay patakbo na. Akala nila meron pang event sa November 25 pero October pa lang, tumakbo na. Hindi pa nga umabot ng October 25 ay tumakbo na yung CCO Media scam. Kaya nga mga kababayan, umiwas na kayo sa mga ganyan mga scam companies. Lalo na malapit na ang Kapaskuhan, talagang darami pa yung mga scam companies at marami rin mga tataob na mga scam companies. Yung isang scam nga na Elini PH app ay wala na rin. Tumakbo na rin kasabay ng CCO Media scam. Mga kababayan, talagang maraming mga scams ngayon kaya nga dapat mag-research. At kapag na-issue na ng advisory ng Securities and Exchange Commission, dapat po iwasan na po ninyo yun. Bago nga tumakbo yung CCO Media, ay humingi pa sila ng picture at ID daw ng mga investors para nga i-verify yung identity nila. At pagkatapos nun ay nanghingi pa ng pera. Ganyan naman ang ginagawa ng mga scam companies kapag exit scam na. Para doon sa mga nagbigay ng kanilang totoong picture o totoong ID ay dapat mag-ingat po kayo. Dahil maaaring gamitin niya ng mga scammers kapag sila ay nagbukas ng bank account o kapag sila ay maglo-loan at kayo po ang mapapahama. Kaya wag po kayo magbibigay ng mga ID dyan sa mga scam companies na yan dahil gagamitin po nila yan sa kanilang panloloko. At para naman doon sa mga nagbigay ng pera ay wala na po yan. Wala na po yung pera na yan. Mapupunta lamang po yan sa scammer. Kapag ganyan po na nasa exit scam, wag po kayo magbibigay ng pera kasi itatakbo lang nila yan at hindi nila ibabalik yung pera sa inyo. Wala silang balak ibalik yung pera na yan at ang tanging paraan nga para nga mabawi ninyo yung pera nyo, para magkaroon kayo ng tsansa na mabawi ang pera nyo ay kapag nag-file po kayo ng kaso laban dyan sa mga pasimuno ng scam company. Para naman doon sa mga upline, mga recruiter at doon sa mga branch manager ay meron po kayo responsibilidad doon sa mga miyembro ninyo. Dapat tulungan ninyo yung mga downline ninyo dahil pwede nila kayong kasuhan. At tigilan nyo na rin po ang pagre-recruit. Maawa kayo doon sa mga mare-recruit nyo dahil sila po yung kawawa na hindi makakakuha ng payout. Mga kababayan, dapat mag-research kayo bago kayo sumali sa kahit na anong investment. Dapat i-check nyo kung yung bang kumpanya na nag-aalok ng investment ay kompleto sa legalities. At dapat po meron silang secondary license. At dapat i-verify din po ninyo sa Securities and Exchange Commission kasi meron pong mga kumpanya na namimeke ng dokumento. Mga kababayan, yung mga scam companies ay halos pare-parehas lang ng modus kaya nga umiwas na kayo. Dahil pare-parehas lang din po ang mangyayari dyan, tataob din po at tatakbuhan kayo niyan sa huli. Kaya po, umiwas na kayo sa lahat ng mga Ponzi scams na nagkalat. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.